Isa talaga sa mga kinahihiligan ng mga bata ay ang chicken nugget. Kaya nga tara at gagawa kami ngayon. Magandang buhay, mga pakada. Susubukan nga namin gumawa ng chicken nuggets ngayon kaya nag-prepare na nga si Daddy Eros ng mga ingredients. Bali kailangan natin ng eggs, carrots. Para hindi na nga daw niya hiwain yung carrots, nilagay na nga lang niya dito sa aming handheld blender. Sabi ko pa nga sa kanya, parang ang dami ng carrots na nilagay niya, pero kinaya ng blender. Bali bumili nga pala kami ng 1 kilong chicken breast tapos pinagiling namin. Okay din pala yung mga homemade chicken nuggets kasi nalalagyan talaga natin ng gulay. Kagaya nito, hindi kumakain ng carrots si Aki pero nilagay namin dito. Ito naman ay pinaghalong salt, pepper, and paprika na tiga half teaspoon. Pero syempre yung timpla ay nakadepende na nga lang din sa panlasa nyo. Tapos naglagay ng 2 itlog. Sa harina naman ay naglagay muna kami ng half cup dahil baka mapasobra. Tapos naglagay siya ng 4 na sachet ng garlic powder. And then mix lang. Ngayon pa nga lang kami gagawa nito kaya talagang kinakapapa nga namin. Iniisip nga namin dito na gumamit na lang kami ng molder para mas madali. Pero sabi ni Daddy Eros kaya naman ng araw niya. Itong paglalagay ng breadcrumbs ay optional lang naman. Natira nga lang ito nung nakaraan kaya ginamit na namin. After nung isang trial na chicken nuggets, na feel namin na parang kailangan magdagdag pa ng flour. Kaya nag-add ulit si Daddy Eros ng half cup. So all in all, 1 cup of flour nga pala yung nailagay natin dito sa ating chicken nugget. Dahil nga nagdagdag tayo ng harina, mas madali na nga siyang i-mold kesa kanina. So since konti nga lang yung breadcrumbs, ito nga lang yung mga malalagyan. Tapos the rest ay wala na nga breadcrumbs. Nilagay nga muna ni Daddy Eros ito sa freezer tapos yung mga natira ay minold na nga namin sa baking pan. Yes mga mi, ibe-bake natin itong mga walang breadcrumbs. So bali itong batch na to ay ipi-pre-cook na natin para mas madali na siyang lutuin kapag kakainin na. Pero ang totoo niyan, gusto lang sulitin ni Daddy Eros yung bagong gawa niyang oven. Charis. Bali itong oven ay naka-preheat na nga rin sa 200 degrees Celsius. So bali isasalang muna natin ng 10 minutes at pagkatapos ay babalik ta rin and then isasalang ulit for another 10 minutes. Sa kabuuan ay 20 minutes nga itong nakasalang sa oven. Sa ganitong paraan, mas madali na nga yung storage nitong ating chicken nuggets. Ang ganda nga rin itong ginagamit naming ziplock. Pwedeng lagyan ng pangalan kung ano yung nakalagay at yung date kung kailan mo ginawa. So bali ito mga sis ay ilalagay muna ulit natin sa freezer bago lutuin. Katapos ng ilang oras ito at magluluto na nga tayo ng ilang piraso nga lang muna para masubukan. Dinip fry na nga lang din ni Daddy Eros sa mahinang apoy at eto, taste test na. Medyo mataba nga lang kapag pinapak mo pero kapag sinawsaw mo na sa sauce ay okay naman na. Try nyo din gumawa sa bahay nyo. Bago nga kami matulog ay gagawa muna ako ng overnight oats. Sinabi ko nga sa inyo na simula nung July 1 ay nagka-calorie deficit nga kami. So eto nga yung ginagamit naming timbangan sa mga pagkain namin. Maliit lang para madadala rin namin kahit nasa labas kami. Bumili nga pala ako ng mga overnight oats jar na meron ng kasamang spoon. Alam nyo dati hindi naman ako mahilig sa mga oats na yan. Kaso lang syempre mas okay talaga na kumain ng ganito lalo na sa morning. So bali naglagay nga ako ng 40 grams of rolled oats. Tapos tigpa 5 grams ng chia seeds, walnuts, almonds, and cashew nuts. Wala nga kaming prutas na mailalagay ngayon kasi kapag bumili si Daddy Eros saglitan lang talaga. Paano si Aki minumukbang yung mga prutas? Sobrang lakas ni Aki sa prutas mga mi. Paborito niya yung grapes, orange, mango, watermelon. Ay naku talaga, hindi tumatagal ng 4 na araw yung mga prutas namin. Well anyway, ito nga mga sis at naglagay na nga rin ako ng 100 grams ng fresh milk. Tapos 50 grams ng water. Yun lang muna yung mga nilagay ko sa overnight oats namin ni Daddy Eros at tigdalawa nga kami dyan. Sa akin yung kulay puti at sa kanya naman yung color gray. 320 calories nga itong ginawa kong overnight oats. Pero sis, feeling ko brunch na namin to. Ito nga pala yung mga binili kong jars. O diba, pwede rin pang travel dahil meron ng kasamang spoon. O siya, yun lang. Salamat.